Ang sabi ni Pablo, mga kapatid, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Sa lahat po ng freestyle na ginawa natin dito sa Vietnam, ito po talaga yung pinakamarami. Pero hindi mo makikita sa kapatid na yung parang natataranta. Makikita mo na nakangiti sila, na kalmado lang, masaya. Kasi nararanasan po natin yung tinuturo po ni Kuya sa atin na yung pag nasanay yung katawan natin, parang madali na para sa atin, lalo na yung lagi natin ginagawa yung freestyle. Yung dumarami yung naghahanap ng lingap ng Panginoon. Masaya po sa puso kasi nagkakaroon po tayo ng mutual feelings na yung pakiramdam po nung tumatanggap, tsaka yung pakiramdam po na nagbibigay, pareho po tayong masaya. Actually, hindi po talaga ako nagpapa-interview, pero yung overflowing joy po sa puso ko na gusto ko pong ibalita kay Kuya na, Kuya, ito po ang balita kung gaano kainit po yung paglilingkod ng mga kapatid sa lokal ng Singapore, sa bloodletting, sa freestyle, ay ganun din po kainit yung paglilingkod ng mga kapatid dito sa lokal ng Ho Chi Minh. Nakaka-proud po na para mapabilang at matawag ng Diyos na maging kaanib ng MCGI. Nagpapasalamat po ako sa Diyos na meron pong mga taong katulad po ninyo na pinapadala niya, ginagamit niya para po ibahagi yung pagpapala. More than po doon sa material, sa mga pagkain na tatanggapin namin, ang ipinapakita po nung ginagawa niyo pong ito, talagang pinipilit niyo pong makasunod sa kalooban ng Diyos na tulungan yung mga mahihirap. At alam po ng Diyos na kayo din, merong paghihirap. Pero ang isang taong naghihirap po na nagbigay, totoong nagmamahal. Maraming salamat po at nagkaroon ng ganitong MCGI Cares dito sa Ho Chi Minh City. At sana po mapanagana pa natin. Kahit hindi po ako binyagan dito, ay natutuwa po ako. Kaya maraming salamat po sa inyo. Lubos po akong nagpapasalamat, very grateful po talaga dahil mayroong mga bagay na ganito na nangyayari. Though tayo po ay malayo sa ating bansa, at least nakikita po yung unity dahil po dito po sa inyong binibigay na tulong para sa mga Pilipino po. At syempre po, sobrang pagpapasalamat po natin sa Diyos dahil nandyan po kayo, bawat isa po sa inyo na tumutulong po. Napakasarap po na makabahagi sa mga ganitong gawain. Yung po ang napapanood lang po natin sa mga ginagawa ni Kuya Daniel, nanilagayahan natin puso. At lalo naman po kung tayo makabahagi sa itong gawain. Hindi naman po lahat nabibigyan ng pagkakataong makabahagi dito. So hanggat maaari po mga kapatid, huwag tayong magsawa. Samantalahin po natin ang pagsuporta sa mga itong gawain ng ating mga mangangaral. Nakikita po namin, nararamdaman po namin sa inyo at nakaka-inspire po kayo na kayo po ay halimbawa ng mga taong nagsusumikap na makasunod sa kalooban ng Diyos sa daan ng pagmamahal. Ang una ko talagang nasabi kanina pagkakuha sa akin ng dugo, ay salamat sa Diyos. Ganito pala yung pakiramdam, magaan siya sa pakiramdam, masaya. Naiisip mo yung dugo na kinuha sa'yo magagamit para makapag-extend ng buhay ng iba. Salamat po sa Diyos, nakapag-donate po ng dugo and it's my first time po. Medyo takot pero dahil sa natutunan sa aral, eto naging malakas. Siyempre po sa mga kapatid na gusto pong mag-donate, mag-donate lang po kayo, huwag po kayong matakot. Masarap po makatulong sa kapwa, lalo na po sa ating napag-aralan na ang buhay natin ay pwede nating ibigay sa mga nangangailangan. Salamat po sa Diyos!
Salamat po sa Diyos sa maliit na kapalaanan ay nakabahagi ako sa ganitong gawain ng iglesia. Masarap sa pakiramdam na sa ganitong paraan ay nakatulong ako sa kapwa. For 24 years, ako po ay regular donor na ini-encourage ko ang ibang mga kapatid na mag-donate din po kayo ng dugo. Donate blood, save life. Salamat po sa Diyos. Bayang pinagpala ng isang binubuklod ng pag-ibig na dakila. Aral ni Kristo'y ibinabandila. Na bagbag yung puso ko, na-touch talaga kasi doon sa underground, tinanong ko yung lalaki doon, yung matanda, kung kumusta yung buhay nila doon. Ang sabi niya, minsan daw, pagka umaga, tanghali at gabi, wala silang makain. Yung isa ding ini-interview ko, talagang nakakalungkot ba na nakakatuwa na napagbigyan sila natin ng pagkain dahil nga talagang masarap sa pakiramdam na nakapag-share tayo sa kanila. Nawai, may tuloy-tuloy natin ito dahil nakakatulong talaga tayo sa kanila. Kaya samantalang tayo may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti. Aba, pag yan ang sumasagana, yung paggawa ng mabuti at yung pag-ibig na may gawa, sabi, huwag tayo magsiibig sa salita o sa dila, kundi sa gawa at katotohanan. Dito ang wika ay makikilala nating tayo'y sa katotohanan at papapanatagin natin ang ating mga puso sa harapan niya. At dahil sa kapanatagan na yon, na ang sumasagana sa atin ay pag-ibig, hindi ang sumasagana sa atin ay katampalasanan, hindi lalamig ang pag-ibig na yan sa kapatiran. MCGI cares! MCGI shines! To God be the glory! Pag-ibig!